Ang pangalawa ay si Tito Soto. Plus 16%. Ibig sabihin lamang ng 16% yung nagtitiwala sa kanya at masaya sa kanya kesa sa hindi masaya. Sapagkat siyempre maraming masaya dahil eskwela to. Dito'y enjoy ako. Konting aral lang at konting bulakbol. Dito na nga, school bukol. School bukol. Grabe, sikat kasi yan. And then, sige, attack Tariela. Nagalit ng China. Risa, Kiko, Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Di ba? Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi na pangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yun. Hindi nga nananalong konsehal yan sa Quezon City. Di ba? Can you imagine ang mga tirada nito? Abogado ito, ha? Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Sabi niya, sana nag-issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Anak ng teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam nyo talaga nung narinig ko yun, tanda-tanda ko, hindi ko makalimutan, na-traumatize ako eh. Bakit po? Kasi wala akong alam na abogadong ganong kahinang comprehension ng role ng injunction eh. Ala. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Speech. Ayun, mahiya naman kayo. Isa pa. Mahiya naman kayo. Yun, Mahiya naman kayo. Ayun, Ang problema, siya lumabas na kahiya-hiya. Mabigat kasi nga. Yung reaksyon niya ay supot. Ibig sabihin, hindi umabot doon sa ekspektasyon ng mga tao. Di ba? May ICI. Yung Independent Commission on Infrastructure. Ano nangyari? Unang-una, ginawang sikreto lahat ng proceedings. Meron pang live streaming rules. Wala namang sinunod. Puro executive session. Di kamote. Number 2, di pinaglalayasan. Yun ang mabigat doon. Nakakasira ng kredibilidad, naglayasan Kasi yung unang-unang lumayas si Mayor Magalong na mataas sana ang kredibilidad. Binwisit nila ay di lumayas. Bago yung accountant umalis. Di ba? Bago yung si Singson, dating Secretary Singson umalis, ang natira isa. Wala na siyang magawa. Pagtingin niya sa kaliwa niya, walang tao. Pagtingin niya sa kanan niya, walang tao. Mag-isa siya. Malungkot. Mahirap yun, sir. Alone siya, alone. Yun ang nangyari. So, yung mga iba, di ba, ang nangyari sa kanya, di ba mga official sila? Opo. Ang nangyari sila, naging layasan officer sila. Allah. Kasi nagsilayasan. Mga layasan officer sila. Kamote. Ngayon, eto, nakakatawa. Lumabas sa dyaryo. Yun daw findings ng ICI ay re-repasuhin o i-re-revise ng Malacanang. Hindi ba, akala ko ba independent? Bakit i-review ng Malacanang? Anong nangyari sa independence? Hindi ba pag independent ay i-release mo na agad? Hindi ba nire-release? Pinakita pa sa Malacanang. Paano naging independent yan? Di iwa-whitewash ngayon ng Malacanang yan. Tatanggalin na naman yung mga pinoprotektahan nila. Bakit hindi agad nirelease sa publiko? Parang yung Agrava Commission. Wala nang review ni Marcos. Nandoon si General Ver, di ba? Si Josefus Ramas. Yes. Nandoon si maraming nandoon ng mga general, ng mga tao ni Pangulong Marcos. Hindi ni-review ni Marcos yon kasi sabi niya independent. Eto, independent, nire-review ng Malacanang. Anong klase yan? Wala nang independence yan, kaya wala na naghihintay sa ilalabas niyan. Kamote, di ba? Wala na. Paano hindi na iinis? Ngayon naman, yun lang. anong ginagawa? Dahil tapos na yung Blue Ribbon. Tapos na yung ICI. Ito naman Blue Ribbon, katawa-tawa rin. Doon si Ping Lacson. Diba sabi niya, may tatlong senador. Bago umatras siya. Teka daw muna, hindi daw naman nire-recommenda na sila ay i-prosecute for further investigation.
Ano ang Blue Ribbon yan? Ano ba yan? Ala. Subject to negotiation ba yung findings ng Blue Ribbon? Oh, this gives, this bolsters the accusation na ito ay one-man show ni Lacson na ang talagang layunin ay pagtakpan yung mga malalapit sa Malacanang. Tuwing pumupunta na sa Malacanang, binablock na niya. Oo, ngayon, wala na yan. Wala na ring aasahan dyan sa Blue Ribbon Committee. Oh. Para malihis ang ating pag-iisip, mawala dun sa flood control, anong ginagawa nilang diversionary tactic? Yun naman China. Oh. Naaway. Di ba halatang halata naman? Yung si Toriela naman hindi gaganyan ng walang instructions eh. Oh, unless talagang kengkoy siya. In which case, may problema tayo. Kung ganyan, dapat kinagagalitan niya. Kita nyo hindi kinagalitan. Can you imagine, General ka lang, Coast Guard pa. Opo. Civilian pa. Ang Coast Guard is civilian eh. Yes. Hindi military ang Coast Guard Okay. eh. Ang Coast Guard is under the Department of Transportation. Hindi yan under ng Department of National Defense. Kaya pala Yan ang lakas ng organizational loob. structure niyan. Okay. Oh. Kita mo. Kung sa ibang bansa yan, general ka, ininsulto mo yung head of state ng isang bansa na kayo ay may diplomatic relations. Ayun. Kakagalitan ka dahil hindi mo lugar na mga insulto. Ayun. Ang Coast Guard ay nagbabantay doon sa exclusive economic zone. Yun ang trabaho mo. Wala kang pakialam sa foreign policy. Ayan. Wala kang pakialam sa foreign affairs. Ang nagko-conduct niyan ay presidente to the Department of Foreign Affairs. Oh. Pero halatang halata naman, inutusan to si Tariela. Si Tariela tuwan-tuwa yan pagka may publicity siya publicity hound papansin tuwan-tuwa siya pag pinag-uusapan siya. Opo. Parang lumalaki yung ilong niya pagka pinag-uusapan siya. Seryoso tayo? Seryoso naman ako eh. Kita mo. Ang ilong-ilong? Bakit? Wala ba siyang ilong? Lahat naman tayo may ilong. Oo. Oo. Sige na nga, sir. Hindi nga malaman kung Ilocano siya eh. Di ba? Kung taga-Sarat o Ilonggo. O Ilongot. Di ba? Di ba meron pa yung tribo yung Ilongot? Alam mo yun? Wakaranay. Oo, di ba? Meron Ilongot. Oo. Hindi po malamang, alin? Ano po Parang Ilongot? tribe yun, di ba? Mga Ilongot. Meron i-google mo. talaga. Oo. Hindi malaman kung taga-Sarat, Ilocos Norte, Ilonggo, o Ilongot. Sinesearch natin yan. Google lang. Wala naman ako sa seryoso. Sir, talaga. Inaalam lang naman natin kung taga saan siya eh. Sige na nga. Sarat na lang, masikat yun. Taga doon ng nanay ni Marcos, di ba? Si Doña Josefa. Sarat Taga na Sarat, lang. Magandang lugar Anyway, eh. oo. Kung sa ibang bansa yung kinagalitan yun, dito hindi kinagalitan. Bakit? Kasi gusto nila na ma-provoke ang China. Bakit? Dahil ayon sa survey, for some reason, galit ang mga tao sa China. Eto ang style ng propaganda. Para malaman natin para malaman ng marami. Although Opo. alam naman ng marami yan at wala namang naloloko. Opo. Kapag galit sa iyo ang isang tao, ilihis mo yung usapin sa another person or another group na galit din yung taong bayan. Ayun. Di ba? Galit sila. Opo. Kay Romualdez. Galit sila kay Marcos. Galit sila sa mga kongresistang kontratista. Galit sila sa mga kontraktor, sa mga opisyal ng DPWH. Opo. Kaya bumabagsak ang popularidad ng gobyerno. Di ba? Ang sama ng credibility level ni Pangulong Marcos. Anong gagawin natin? Sabi ng mga propagandist ni Marcos. Galitin natin ang tao. Ilihis natin yung galit sa ibang grupo. Ibang tao, ibang bansa. China. Mali. Laging strawman ang China. Yung strawman sa argumentation, yun yung parang diversion. Strawman, beating up a strawman ang tawag dyan sa argumentation Opo. and debate. Opo. Yun ang gagawin mong topic para malihis sa real topic. So, maraming galit sa China kasi lagi natin sinasabi, binubuli tayo. Totoo naman. Ilihis natin sa China, Ariela, attack! Siyempre, magre-react ang China. Kasi hindi pwedeng mag-react hindi mag-react ang embassy. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil mayayabang ang mga Chinese. Ito hindi ko didepensa. I'm just Opo. stating a fact. Kung na-reverse ang sitwasyon, nasa ibang bansa tayo, let's say sa Malaysia, Opo. at yung isang general na Malaysia niloloko, nilalait yung ating Pangulo, magre-react din ang ating embassy. Kasi yun ang trabaho ng embassy, ng Protektahan. diplomat. Protektahan yung reputasyon ng iyong bansa. Kaya sila nandito. Aalma talaga at aalma kahit sinong diplomat
under the same set of circumstances, ay aalma. Tama. Kaya ito hindi. And then, sige, attack Tariela. Nagalit ang China. Oh, Risa, Kiko, Oh. Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Oh. Di ba? Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Ayun. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi na pangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yun. Hindi nga nananalong konsihal yan sa Quezon City. Oh, di ba? Can you imagine ang mga tirada nito? Abogado ito, ha? Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Oh. Sabi niya, sana nag-issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Eh, anak ng teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam niyo talaga, nung narinig ko yun, tanda ko, hindi ko makalimutan, na-traumatize ako eh. Bakit po? Eh kasi wala akong alam na abogadong ganong kahinang comprehension ng role ng injunction eh. Ala, Immediately executory na ka, bakit mag-injunction? yung injunction para saan ho ba yun? Para pigilin ang isang, na gawin mo ang isang bagay. Ah. Yun. Eh, executory na nga. Ano ba yung judgment na executory? Gawin na kaagad. Unconstitutional. Yes. Yung impeachment Oh. kay Sara. Oh, kung unconstitutional yun, paano mo bibigyan ng Justice. due course, Due course, sa oo. Senado? Oh, Wala na. Enak ng teting na buhay to. Hindi na pwede pala. Oh, dinaballjack tuloy siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? Oh. Aray ko. Hindi niya, di ba tinatanong siya, sino ang pinakamaraming artificial installations sa South China Sea? Sabi niya, Vietnam daw. Sabi ni, di ba sabi ni Alan Peter nung nag-interpellation sila, mali po, Oh. Malaysia. Without knowing. Ngiti-ngiti siya. Unang-una, halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Kasi, bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila, nagaling sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinag-aralan. So, yun po ang nangyari doon. O, si Risa, na-interpellate na Marcoleta, puro motherhood statements ang sinasabi. Haba-haba ng sagot. Oh. Wala namang kinalaman doon sa tinatanong ni Marcoleta. Puro sa ating kababayan, protektahan ng kababayan, pagmamahal sa bayan. Yung mga ganon, Opo. yan ang sinasabi ng mga taong walang masabing partikular. Ang tawag doon ay motherhood statement. Puro BS yun. In other words, BS. Ayun. O, bini-BS tayo ni Risa. Si Erwin naman, get the F out! Kung hindi nyo kaya yung freedom of expression dito, hindi na naman niya naintindihan yung freedom of expression, hindi na naman niya naintindihan yung protocols, yung convention ng diplomacy. Yun po talaga, you just do not tell a diplomat to get out. Oo nga Ang naman. bihira naman, hindi mo papel yan eh. O yan, persona non grata. Oo. O, yung mga buti hindi natuloy, di ba? Opo. O, tira sila ng tira sa mga Chinese, kinatigan nila sa Tariela. O, di persona non grata lahat ng opisyal ng Kalayaan Island Group. Paktay. Ay, karapatan nila yon. Oo. Oo, wala kang magagawa. Sabihin natin, karapatan ng Senado na mag-issue ng resolution. Pinasabing tama si Tariela. O sige, banatan nyo ba ang China? O, Wow. alam nyo, yun nga ang sinasabi ko, ang diplomacy, maraming levels yan. Opo. Oo, hindi siyempre magbe-break ng diplomatic relations yan. Gera yun eh. That means war. Babawiin mo yung ano mo, yung mission mo, yung diplomatic mission mo. Wala na. May prelude to war yan eh. Oh, pero nag-warning na pala ang Amerika. Ang Amerika, I'm sorry, ang China. Opo. Nag-warning na that the Philippines is a dangerous place for tourists. Oh my God. Sabihin mo lang yun eh. Wala nang turist ang pupunta rito. Wala na, kawawa tayo. Di ba? Sasabihin yan, wala nang saging nakukunin sa Pilipinas. Paano yung Lugi tayo. banana industry? Wala Wala na. na. Wala nang asukal. Wala nang kopra. May ibang sources eh. Wala nang mais. Patay. Di ba? Hindi na naiisip yun eh. Ang daming Di ba problema si natin. Conchita Carpio Morales, persona non grata, hindi siya makapasok sa Hong Kong. Si former ombudsman. Opo. At saka si Albert Del Rosario, yung dating DFA secretary natin. Oh. Karapatan nila yun eh. Ayun. Sino bang mawawalan pagka yung trading natin ay maapektuhan, yung tourism natin maapektuhan? Bansa natin Ay, ang di bansa mawawalan. natin, oo. Hindi nila kailangan ng turista, mas kailangan natin ng turista kasi nangungulela tayo. Correct.
O sabihin Tama ng po. kwan, bakit kami pupunta? Punta na lang tayo sa Thailand. Hindi naman tayo iniinsulto ng mga opisyal ng Thailand. Siyempre. Punta na lang tayo sa Malaysia. Alam niyo, ang Malaysia, ang Vietnam, may dispute din tungkol sa fishing rights sa EEZ. Kasi nga yung 9-dash line ng China, hindi lang sumasaklaw doon sa EEZ Opo. ng Pilipinas, pati sa Vietnam, pati sa Malaysia. O, kung tutusin mo, pati Taiwan eh. Although, hindi mo makonsider yun officially dahil di ba one China policy. Opo. O, Pero magaling sila. pero hindi nila iniinsulto. Bago Opo. natawa lang ako dito kay Kwan eh. Hindi Makisama, niya nagigets talaga eh. Ang hina talaga ni Kiko eh. Sa totoo lang, sorry ha, kung medyo masakit ako magsalita. Sabi niya, so ibig sabihin yung staff ko pala pwede kang imim. Kasi pwedeng bastos. Sabi niya, bakit niyo ako imimim? Hindi naman ako taga China. Oh. Oh, anong yung ibig sabihin ni Alan Peter, pag minim ka, kabastusan yon. So, ibig niya sabihin pala ni Kiko, pagka taga China ka, pwedeng imim. Mali. Ayun ang sinasabi, yun ang kababawan eh, ha? Kaya talaga, kailangan natin, ay matagal pa naman, pero pwede ba sa 2028 eh, maging mapanuri naman tayo? Yung mga ganong klaseng senador na kengkoy, huwag nyo nang iboto. Otherwise, you get the government that you deserve. Opo. Kung kengkoy ang senador, kasalanan ng nating lahat yan. At sa notang yan, mga kasama, ay magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yes, yo, topa!